Welcome muli sa aking YouTube channel. Ngayon ang kukumpute naman natin ay yung circuit breaker para sa ating GenPort at saka sa on-grid home load na circuit breaker. So ito yung on-grid natin. Ito yun. At ang gagamitin natin is same pa rin yung formula natin ayon sa power law. I is equal to P divided by voltage. Therefore, ang I natin is equal to same pa rin, 5 kilowatt pa rin tayo dahil dito ito pa rin yung inverter wattage natin. So 5,000 watts divided by 220 voltage. Kung 240 sa inyo, kunin nyo sa 240, mas mababang ampacity nun. And then ang multiplier natin na is 1.50. Bakit po 150? Hindi pa po pwede yung 125%. Yung 125% natin nakalagay doon is minimum. So, po pwede tayong mag-step up. Step up. So, ito, pag dinivide natin at multiply natin, I is equal to 42. At ang available sa market is 40 ampere. So, ito yung recommended din ni Deye. Recommended niya rin ito. 40 ampere circuit breaker. Ang wire naman, ang conductor nito, sama na natin ang conductor, although circuit breaker lang yung hinihingi natin, is same. Gagamit tayo ng conductor dito. Ito circuit breaker. Ang wire naman niya is gagamit tayo ng number 10. Ayan. So yan lang mga idol. So, yung conductor nito is number 10. At ang circuit breaker niya 40. Ayan. So, dito naman sa GenPort 40. So, tapos na tayo sa mga calculation natin mga idol. Sa susunod, subukan natin i-explain naman yung mga functionality ng mga ito. Okay? Halimbawa, itong 5 kilowatt, automatic ang output nyo 5 kilowatt. So, backup lang talaga siya. What if dalawa ang aircon ko o kaya tatlo ang aircon ko? Saan ko itatap yung pangatlong aircon o yung pangalawa na aircon? So, itong home load natin, pwedeng 1 aircon, 1 ref, mga ilaw, mga appliances, wag lang lalabi sa 5 kilowatt. So, what if tatlo yung ACU ko na tigwa 1 HP 1 HP. So saan ko itatap yung dalawa? So yan ang next topic natin, kung saan natin siya itatap. Maraming salamat.